Espiritu, kapag tayo ay muling ibinangon. Ngayon ay araw ng Huwebes. Napakabilis ng panahon. Talagang maiksi lang ang buhay ng tao. Kasi ang bilis ng araw. Salamat sa Panginoon sapagkat habang tumatakbo ang araw ay patuloy na tayong tinuturuan. Salamat sa Banal na Espiritu sapagkat lagi siyang nandyan. Kaya kung lahat tayo muna umawit ang di ako nagkamali. Hallelujah. Anak ko, di na narating pa sandaling ito sa buhay ko, ang maranasan katuparan ng pangako, ang mawakan tagumpay na inasal. Maraming di naniwala, maraming wala, marami ang nagsabi wag na akong maghintay. Tila walang pag-asa, tila walang wakas. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sa ng iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay naman. Di ako nagkamali. Di ako nagkamali na magtiwala sa iyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sa ng iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay na. Di ako nagkamali. Di ako nagkamali. Lord, hallelujah. Iwala sa inyo. Praise God. Oh, hallelujah. Di ako nagkamali. Yes, Holy Spirit. Sa maghintay. Di ako nagkamali. Sabi ng iyong kalooban. Yes, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Di ako nagkamali. Sa inyo ay nandun pa. Di ako nagkamali. Hallelujah. Di ako nagkamali. O Banal na Espiritu, nagtitiwala po kami sa inyo. Hallelujah. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sa ng iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay na for the last time. Di ako nagkamali. Di ako nagkamali. Glory, iwala sa inyo. Di ako nagkamali. Glory, magtiis at maghintay. Di ako nagkamali. Yes, Lord. Sabi ng iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay nagmahal. Di ako nagkamali. Sundin na kayong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay nagmahal. Di ako nagkamali sa inyo ay nagmahal. Di ako nagkamali sa inyo ay nagmahal. Hallelujah. Glory. We praise your name. We
glorify your name. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father God. Hallelujah. Abba, Father, salamat sa inyo. Hallelujah, Joshua. Glorify your name, Jesus. Jesus. Hallelujah. Ama, salamat po sa bagay ito. Salamat sa pagbangon niyo po sa amin. Salamat sa inyong pagsama araw-araw, sa maghapon, sa nagdaan kahapon, Panginoon. Salamat po sapagkat sumama po kayo sa amin. Pinatubayan niyo po kami. Ngayon, panibagong hamon ng buhay, panibagong araw, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong pagsama. Sa pasimula ng aming pagbubulay-bulay, dalangin po namin, Panginoon, Banal na Espiritu, patuloy kayo pong sumama sa amin. Mga kulang, wala po ako magagawa, Panginoon, lalo sa aking kalalagayan. Pero ako po ay naniniwala na hindi niyo po ako iiwan, na hindi niyo kami iiwanan. Patuloy niyo po kaming sasamahan. Patuloy niyo kaming tuturuan, sapagkat sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. O Diyos, kayo ang aming buhay. Panginoong Jesus, kayo po ang aming buhay. Salamat po sa umagang ito. Hingi po namin ang iyong pagpapala na sumagana. Buksan mo ang aming kaisipan, buksan mo ang aming puso, ang aming kaunawaan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Banal na Espiritu. Purihin po kayo, kayo po ang maparangalan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na kasama po namin sa FB Live. Good morning po, Brother William Villacorta, Sister Morena Mateo, Sister Aquino Raymar, Pastor Jojo Teruel, Brother Julius Regalado Sales, at sa iba pa po na hindi po namin makita, maaari po kayong mag-comment para po kayo po ay mabati namin. Good morning po sa bawat isa. Salamat, Tante Shing. Praise God, kagaya ng sabi ko kahapon, nagpauna na ako ng maraming verses. At tuwing nagdi-devotion tayo, i-quote ko na lang ina-quote yun. Pero, ang dahilan kung bakit ko siya pinauna, no? Kasi kahapon, puro verses tayo kahapon. Konti lang ang salita at paliwanag. Ang katibayan yun, ang katunayan, para meron kayong pinangahawakan. Bagamat kahapon ay konti pa yan. Na katibayan na si Kristo ay Diyos. Kaya ngayon naman, pag-uusapan natin yung ating topic kahapon. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko binabago yung topic natin. Kasi gusto ko punawa sa inyo at gusto kong magkaroon kayo ng paninindigan saan? Sa isip at sa puso na hindi tatlo ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay iisa. No? Pag sinabing oneness ay pagkakaisa. Iisa o union. Gusto ko maunawa natin yan. Kaya kahapon, yung mga talata na Diyos si Kristo, no? Talagang kailangan nating tandaan yan. Isulat nyo. Kasi every time, talagang kahit pa paano ay sabi nga, may bala kayo. Hindi kayo basa-basa matatangay kung itong hidwang pananampalataya ito ay kausap nyo, hindi kayo matatangay. Kasi hindi na kayo basta marunong manindigan. Alam nyo rin at kaya nyo rin ipaglaban sa isipan nyo at sa puso nyo kung ano yung totoo. Amen? Ngayon naman, tutuloy na tayo. Pag-uusapan naman natin yung oneness of God. No? Tandaan nyo, wala tayong makikita ng Trinity sa Bible. Pero ba kayo may papakita sa akin? Balibarik na rin naman ng Bible. Walang Trinity sa Bible. Saan? Saan nyo makikita ang Trinity? Sa dictionary. Sa encyclopedia. Pero ang Biblia ay nagpapaliwanag
na ang ating iisang Diyos, yung oneness of God, ay mayroong tatlong persona. Tatlong kalalagayan. Pag sinabing persona, katangian. Iba-ibang katangian yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong devotion natin, bago pa si tawag ko Sister Cathy, babasahin natin yung text. Itong devotion natin, ay magbibigay ako ng mga halimbawa ng biblical preference na talagang may mga katangian pala. Iba pala ang katangian ng Ama, iba pala ang katangian ng Anak, iba pala ang katangian ng Holy Spirit. Kaya, oo nga, tatlong persona pala sa iisang Diyos. Amen? Kaya, ang Trinity ay hindi natin makikita sa Bible letra por letra. Pag sinabing letra por letra, yun talaga yung, pag binuksan mo yung Bible, nandito yung Trinity, walang ganon. Pero, pag binabasa mo yung Bible, maintindihan mo, meron palang tatlong persona o tatlong kalalagayan na ipinapaliwanag nila yung kanilang sarili. Amen? Kaya kahapon, hindi pa tayo nag-uumpisa kahapon. Nag-ano pa na tayo ng pasimula. Kaya, Mr. Rami, basahin mo na yung text natin. Ang text po natin sa umagang ito ay magmumula sa John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. At ang topic pa rin natin ay Oneness of God Part 2. Amen. Salamat sa Diyos. Alam nyo, kaya nga sabi ko kahapon, matibay ang paninindigan ko na ang Diyos natin ay iisa. Pag sinabing oneness of God, pagkakaisa. Tandaan mo, hindi kayo pwedeng sabihin na hindi pwedeng natin banggitin yung pagkakaisa kung iisa ka lang. So sabi dyan, ako at ang Ama ay iisa. Tandaan nyo, hindi sinabing ako at ang Ama ay dalawa. Ako at ang Ama ay tatlo. Hindi ganon. Wala kayong makikita sa Biblia na tatlo ang Diyos. Amen? Pero, may mga makikita kayo sa Biblia na nagpapaliwanag na merong isa. Ang Biblia, sinasabi niya, isa, hindi tatlo. Ha? Kahit ano pa sabihin nyo, hindi tatlo ang Diyos. Isa. Matagal na namin pinag-uusapan yan. Marami na akong nakaharap dahil hidwang pananampalataya. Ang kulit po naman, sinabi na nga ng Biblia, iisa, pinipilit mong tatlo. Amen? Kaya tayo, iisa. Doon tayo sa isa. Yan ang i-establish natin. Ano ba yung iisa or one? Amen? Bago tayo pumalaot, no? Sister Cathy ay pinag-research ko, kunin ng original, yung Greek word. Para additional information, additional info, para maunawaan natin, bago tayo mag-quote and quote ng mga talata sa Biblia. Kunin muna natin yung ibig sabihin ng I and my Father are plural, one. Sister Cathy, in addition lang, Sister Cathy. Yun pong ating verse na I and the Father are one. Pag sinabi pong I and the Father ay dalawa, ngunit sabi po ay iisa. Yun pong Grego na, original Grego po ng salitang one ay hen, o yung spelling ng manok, H-E-N, hen. Ibig sabihin po daw ito ay neuter. Kung ang ginamit daw po ay Heis o H-E-I-S, ibig sabihin ay isa. Pero ang ginamit po ay isang tao. Pero ang ginamit po dyan ay hen, ibig sabihin ito ay neuter. Ang neuter po, hindi po siya masculine, hindi siya feminine. Ito po ay tumutukoy po sa dalawang tao na may iisang layunin. Okay? So, nire-reject po nito yung mga paniniwala ng tao na meron daw pong higit na
iisang tao sa Trinity. Okay? Sabellianism daw po ang tawag doon. So, ibig sabihin po nito, yung Grego ng I and the Father are one ay tumutukoy po sa hindi lamang po iisa, pero may iisa po silang layunin. Amen. Salamat sa Panginoon. Okay? Para hindi nyo makalimutan, isipin nyo lang yung inahing manok. Yun ang Greek word. Hen. Amen? So, pasimula pa lang yan. Okay. Ano yung sa, bagitin ulit natin yung text? Ako At ang Ama ay isa. Yan na. May verse na kayo. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya, sabi ko nga sa inyo, ang ating Diyos ay iisa. Alam nyo, dyan ako niribok ni Sir Paul. Kasi dati, ang ginagamit kong halimbawa, itlog. Pag itlog, parang walang moral. Itlog eh. Inalimbawa ko ang Diyos sa itlog. Egg white, egg yolk, egg white, egg shell. Sabi ni Sir Paul, baguhin mo nga yan. Bumababa ang Diyos natin. Itlog. So dito, ganun sabi ko nga, dyan makikita nyo na meron talagang iisang Diyos at kumuha ko ng example na talagang ginamit din ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, pag sinabing ako at ang Ama ay isa, meron dalawang salita sa iisa. Yung absolute and compound. Pag sinabing absolute, ito, nabanggit ko na ito sa sa isang devotion, hindi ko lang matandaan kung kailan. Hindi ka pastor. Ha? Hindi ka pastor. Ha? Hindi ka pastor man. Hindi ko lang matandaan. Pag sinabing, hindi pa ako stroke. Pag sinabing absolute, ito ay singular. Alam niyo ba yung singular? Ano ibig sabihin singular? Isa. Only one. Pag sinabing Jesus, absolute. One yun. Pag sinabing compound, one din yun. May kandila ko ba? Ano ba example natin? May isang kandila. Wag na. So, dito makita natin, itong ginagamit na I and my Father are one, compound yan, mga kapatid. Plural yan. Elohim yan. Sa Hebrew word, Elohim. So, kung ikukot natin yung Genesis, umpisa tayo ng Genesis chapter 1, verse 26, 27. Diba sa mga din yan? Ano ba? Genesis chapter 1 verse 26 to 27. verse 26 to 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Okay, may napasin ba kayo sa ginamit na salita? Likhain natin. Natin, mga kapatid. Plural yun. Amen? Natin, likhain natin. Doon muna tayo, ha? Natin. So, ibig sabihin, may pattern ng Diyos. Tayo ay nilikha base sa kanilang larawan at wangis. Hindi sa iisa lang, natin. Anong nagkasala ang tao? Genesis chapter 3, verse 22. Daniel, ikaw na lang para mabilis-bilis. 3:22. Genesis chapter 3 verse 22. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Oh, napasin yun? Katulad na natin. Hindi sinabing katulad mo. Hindi sinabing katulad ko.
Hindi mo. O katulad mo na yung tao. Katulad ko na. Hindi. Natin. Plural yung ginamit, mga kapatid. Diyan natin maintindihan yung salitang Elohim. El Gadyon. Elohim sa Hebrew word. Kinuha yung one God as plural. Kaya, sabi ko nga sa inyo, pag sinabing one, compound yun. No? Pag sinabing compound, two or more. Amen? Kaya dyan, sabi ko nga, bago tayo pumailalim dyan, kaya ako at ang Ama ay iisa. Tsaka natin pag-usapan muna yung ako at ang Ama. Doon muna tayo sa iisa. I-establish natin yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag tayong mahiya na ang Diyos natin ay one. O ang pinangaral natin oneness. Kailangan nating manindigan. Maging sa isip at puso. Talaga, ang Diyos natin, oneness. Anong Tagalog ng oneness? Pagkakaisa. Kailangan alam natin ipaglaban yan. Kasi talagang Diyos natin ay one. Or oneness. Nagkakaisa sila. Yun ang ibig sabihin yan. Compound as one. Diba? Halimbawa, Lamban family. No? Compound yun. Langa family. Compound yun. Hindi singular yun. Plural. O nanawain ba kung ano yung plural? Plural. Ha? Marami. More than two. O mga estudyante, alam nyo ba yung plural? O tulog, alam nyo? Ha? No? Kaya dyan ipinatin yung ating Diyos. Ako at ang Ama ay isa. Hindi sinabing ako at ang Ama ay dalawa. Hindi ganon. Ako ang Ama ay tatlo. Hindi ganon. Iisa talaga. Wala kayong makakita sa Bible na itinuturo ng Diyos na tatlo sila. Marami implication dyan. At kahit sabihin namang na wala tayong mabasang Trinity sa Bible, wala talaga. Wala talaga. Kahit anong gawin mo. Minsan sa mga usapin, sa discussion, pag hindi nyo alam yan, hanap kayo ng hanap. O ano, wala palang Trinity sa Bible. Wala. Pero, pag binasa mo ang kabuuan ng Biblia, makikita nyo merong isang Diyos na kumikilos at gumagawa. Amen? Okay. So, buksan natin yung Matthew 28:18 to 19. Yun talaga si Daniel. Mateo chapter 28 verse 18 to 19. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. So sabi ni Jesus, no, gawin niyo silang mga alagad ko. Si Jesus yun. Pero bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Hindi sinabing pangalan ko lang. Amen? Hindi sinabing pangalan ko lang. No? Kaya dyan, pag sinabing Ama, Anak, at Espiritu Santo, yan yung kalalagayan ng Diyos. Yan yung kalalagayan. Pag sinabing kalalagayan, persona. Nanuhan niyo ba ako? Pag sinabing kalalagayan, persona. At pag sinabing persona, katangian. Iba ang katangian ng Ama, iba ang katangian ng Anak, at iba ang katangian ng Holy Spirit. Bigyan ko kayo ng example. Mamaya lang sa Marcos. John 15:1. Example muna tayo. John chapter 15 verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Amen. Sino nagsabi niyan? Si Jesus. Ako ang tunay na puno ng ubas.
at ang aking ama ang tigapag-alaga. Hindi niya sinabing, ako na yung puno, ako pa yung tigapag-alaga. Amen? Iyan, yung tinatawag na figurative. Nagbigay siya ng halimbawa. Na pag sinabing, ako ang tunay na puno ng ubas, siya yung source. Kaya nga, di ba sinabi, siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Di ba sinabi dyan sa John 15:4, 5, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Kasi, ang source yung puno, nasa kanya ugat. At tayo naman daw, anong tawag sa atin? Mga sanga. At siyempre, pag tayo mga sanga, dapat meron tayong bunga. Amen. Kaya, na sinasabi, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ay, tigapag-alaga. Pag minasa mo sa English yan, I am a true vine. No? Pag basahin mo nga sa English, parang Mateo. hindi, sa John 15:1. John 15:1. Pakinggan niyo ito mga kapatid. John 15:1 sa English po, ang sabi. Ano dito? I am a true. I am the true vine and my father is the husbandman. Yun. Alam niyo ba, pag sinabing husbandman, tigapag-alaga. Amen? Pag sinabing husbandman, alam niyo, di ba sabi ko nga sa inyo, pag meron akong kinakasal, kalimitan, pag pinupuro na sa English, yung halimbawa, tapos na yung, bago matapos ang kasal, di ba anong sinasabi natin? I pronounce you husband and wife. Pag sinabing husband and wife, yung pangangalaga sa babae, inililipat na sa babae, sa lalaki. Ulitin ko ulit, baka nagkamali ako. Yung pangangalaga sa babae, inililipat na sa lalaki. Kaya nga husband, man. Tandaan nyo, pag nag-asawa kayo, at hindi nyo inalaga ng asawa nyo, hindi kayo husband. Namatan? Kasi ang ibig sabihin ng husband, tigapag-alaga. Amen. Ano naman? Kaya nga, I pronounce you husband and wife. Kasi nga, nung dalaga yan, hinihingi yung kamay sa magulang. Kasi, ang magulang ang nag-aalaga dyan. Pero, pag ibinigay na siya yung kamay niyan, magpapakasal kayo, ikaw na yung husband niyan. Kaya husband man. Ikaw yung mag-aalaga dyan. Halimbawa si Jess. Si Jess na yung aalagaan ko. Hindi na yung magulang niya mag-aalaga sa kanya. Amen. Ano ba? Marcos muna tayo. Marcos 10:8-10. Marcos chapter 10 verse 8-9. Makinig kayo mabuti rito mga kapatid. Verse 8, at ang dalawa'y magiging isa, hindi na sila dalawa kundi isa. Verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. 10, pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Okay. So dito makikita nyo, ay sinasabi ng Panginoon yung tungkol sa pag-aasawa. Di ba? Anong tawag niya sa mag-asawa? Iisa. Ngunit, dalawang katawan. Pero sila ay iisa. Naunawain niyo ba? Habang tayo ay lumalayo. Anong tawag sa mag-asawa? Iisa. Hindi na sila dalawa. Sila ay iisa. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung union. Yung pagkakaisa. I and my Father are one. Yung pagkakaisa nila. Sabi ko nga, mayroon dalawang implication dyan. May dalawang interpretation sa John 10:30. Ano yung una sa Rami? Yung pinasulat ko sa iyo? 2 person in one purpose. Yun. So, number 1, yung dalawang kalalagayan o katangian. 2 person in one purpose. Yan ang unang ibig sabihin sa John 10:30. No? Merong dalawang persona sa isang
layunin. Amen? Malinaw ba? O mabilis? Tama lang. Mabagal na nga ako eh. So, ano yung number 2? Eternal relationship. Yun. Yung pangalawang implication dyan ay yung pangwalang hanggang relasyon ng mag-ama. Yung eternal relationship ng I and my Father are one. Yung kanilang eternal relationship. Ng kapatid, kailangan maintindihan natin yan. Kasi ganun kailalim yung kanilang relasyon. Parang mag-asawa. Kasi sa mag-asawa, talagang malalim yan. Nagbuhubaran yan. Hindi nagkakahiyaan yan. Diyan, hinalantulad ng Panginoon. Masigit pa nga eh. Bakit? Kasi nga yung mag-asawa, nagkakatampuhan pa eh. Sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus at Ama, sa Holy Spirit, hindi sila nagkakatampuhan. Talagang alam nila, ang Panginoong Jesus, itataas niya ang Ama. Ang Ama, itataas niya ang anak. Nakuha niyo ba? Kaya, na maintindihan nyo, yung pag sinabing one, katulad na mag-asawa yun. Talagang union yun. Amen? 1 Thessalonians 5:23. Unang Thessalonica 5:23. Unang Thessalonica chapter 5 verse 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ano raw sabi? At inyong pakabanalin yung inyong buong katauhan. Mga batid, pag sinabing buong katauhan, meron tatlong sakampiyan. Yung union man. Ano yun? Laman, kaluluwa, espiritu. So, ang tawag dyan, union of man. Mga batid, yung tinatawag na tri. No? Kaya nga, binabagit natin yung trichotomy of man. Yung tatlong bahagi ng tao. Diyan ikinote ng Diyos yung kanilang sarili. Likain natin. Katulad na natin. Amen? Anong tawag sa kanila? No, doon sa laman, kaluluwa, at dugo, tao. Yan yung bumubuo sa tao. May laman, may kaluluwa, at espiritu. Mga kapatid, diyan yung eksaktong halimbawa na merong moral. Kaya sabi ko nga, pag pinag-uusapan to, naalala ko si Sir Paul kung paano niya ako pinagsasabihan. Kasi nga, dati ang halimbawa ko, lapis. Merong yung yung panulat, yung lead, no? Lapis. Tapos itlog. Parang sabi ko, wala nga dangal. Pero ang tama pala example doon, yung tao. Kasi yun ang mula sa umpisa ay ikinote ng Panginoon, likain na natin, Elohim. Pag sinabing Elohim, God yan, plural yan, hindi singular. Uulitin ko, pag sinabing one, meron dalawa yan. Ano yun? Absolute and compound. Amen? Kaya huwag kayong matakot na talagang malaman nyo na ang Diyos natin ay iisa. Nagkakaisa. Oneness. Kasi iisa talaga ang Diyos natin. One, nasa Bible yan. Pero nga, meron tatlong kalalagayan. Anong sabi sa Matthew 28:18-19? Ama, Anak, at Espiritu. Bautismohan mo sila sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at Espiritu Santo. Mga batid, kaya dyan ay pinapaunawa niya na sila ay iisa. Pag sinabing iisa, hindi ito basta absolute. Ito ay compound. Tandaan niyo, yung oneness natin ay compound. Sabihin niyo nga, compound. Compound. Yan, pag sinabing compound, plural. Kaya meron mga maling implication sa salitang oneness. Meron maling pagkakaunawa. Kasi ang maling interpretation niyan, yung Ama,
at anak, iisa lang yun. No. At yung Holy Spirit, siya din yun, si Jesus din yun. Iba ang personality o katangian ng Holy Spirit. Iba rin ang katangian ng Ama. Di ba dyan, malinaw nga sa John 15:1, ang aking Ama ang tigapag-alaga. Paano mo sasabihin na iisa lang sila? Binubola pa tayo ni Jesus? Ako ang tunay na puno ng ubas. Sino nagsasalita doon? Si Jesus. Bakit sinabi niya pang ang aking Ama? Dapat sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas, ako rin ang nag-aalaga. Di ba dapat ganon? Ako ang tunay na puno ng ubas at ako rin ang nag-aalaga. Di ba dapat ganon? Hindi. Malinaw sa sinabi niya na ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama. Tigapag-alaga. Malabo ba yun? Ha? Angel, malabo ba yun? Ha? So, malinaw. Iba ang katangian ng Ama. Amen? Pero ang tawag sa kanila ay one God. Kaya dyan natin kinuha yung salitang Triune God. May isang Diyos sa tatlong persona. Bakit persona? Kasi nga, kanya-kanya sila ng personality. Sample ulit. John 12:49. John 12:49. Nakanino yun? John 12:49. Ikaw pala ang salarin. John 12:49. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Okay, first sentence, si Ate Sing. Hindi ako. Sapagkat hindi ako ang nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Yun. Diyan ka lang. So, first sentence. Sapagkat, ulit. Sapagkat hindi ako ang nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Sapagkat hindi ako nagsalita mula sa sarili ko. Ibig sabihin pala, may nagsabi sa kanya. Second sentence. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Amen. Malinaw. Ang Ama ang nagsugo sa akin. Amen. Ano ang katangian ng Ama? Siya ang nagsugo. Sino ang sinugo? Si Jesus. Hindi pareho yun. Pareho ba yun? Oh Lord naman, binubola mo naman kami. Ikaw rin yun eh. Maraming talata sa Biblia na talagang mga hawakan natin at matibay na merong iisang Diyos sa tatlong katangian. Hindi para-paro ang katangian nila. Kasi sa John 12:49, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Nanuwa niyo ba? O kailangan pang ilokaluhin. Hindi ako, Sir Ami. No? Nakita nyo? Kaya, basahin mo nga ulit, Ate Sing. Diyan ka na lang. Para... John 12:49, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Okay, tingnan nyo. Hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko. Tinutukoy niya yung sarili niya. Absolutely, tinutukoy niya yung sarili niya. Pero tingnan niyo mga kapatid, tuloy Ate Sing. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Yun, may nagutos. Lord, ikaw ganyan eh. Hindi ganun. May nagutos sa kanya. Kung ano ang aking ipahayag at sasabihin. May nagutos. Lord Jesus naman eh. Kaya sabi ko, maraming hindong pananampalataya, nakala nila, si Jesus, siya din ang Ama. Oo, tinawag si Jesus na walang hanggang Ama. Pero hindi siya ang Ama. Tatandaan nyo, sinasabi ko nga sa inyo noong pa man, nung doon sa eternal past, pag kinute natin yun, nung hindi pa siya pinapakilalang anak, siya ay
salita, berbo. Kaya, dahil maunawaan natin, ano yung mga wrong implication dyan, yung iisa lang. Only one. Si Jesus din ang Holy Spirit, si Jesus din ang Ama. Mga kapatid, kung pagbabasa natin ng prayer ni Jesus Christ sa John 17:1, anong sabi doon? At tumingala sa langit. Bakit po siya tumingala kung sarili niya rin ang kakausapin niya? Amen? Pwede naman ako yumuko. Ama, pwede ako manalangin sa isip ko. Kaya pag kinalapit ako natin sing, huwag kang makulit at sing, huwag kang maingay dyan, kinakusap ko ang sarili ko. Di ba? Hindi. Tumingila siya at nagsasalita, Ama! Dumating na ang oras. Sa Matthew 3:17, verse 17, may nagsasalitang tinig mula sa langit. Tingnan niyo mga kapatid. Pag binasa natin yung Matthew 3:17, hindi nagsasalita ang Panginoon. Pero ang tinig nanggagaling sa taas. Sa baba ba nanggagaling ang tinig? Dumaso sa ilog Jordan? Mula sa langit eh. Kaya dyan pala makita mga kapatid, merong iisang Diyos na kumikilos at gumagawa. Ano sabi sa John 5:17? Quote natin yun, John 5:17. Pakibasa. John 5:17. John 5:17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. At gayon din ako. Malabo pa ba yun? Ang aking Ama ay, ano sabi doon, Sister Cathy? Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon Okay. at gayon din ako. Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa. At gayon din ako. Alam niyo mga kapatid, sa dami na example na ibibigay ko sa inyo, na pag-uusapan natin, hindi pa ba kayo maniniwala? Pag hindi kayo naniwala, ikaw na. Magaling ka na sa Bible. Magaling ka na sa Panginoong Jesus. Si Jesus nagsasalita dyan Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa. At gayon din ako. Hindi sinabing, ako lang lahat yan. Amen? 1 John 5:7 and 8. 1 John 5:7 and 8. 1 John chapter 5, verse 7 and 8. Tatlo ang nagpapatotoo, ang spirito, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Amen. Tatlo daw ang nagpapatotoo. Ang espiritu, ang dugo, at ang tubig. Excuse me. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Hindi sinabing isa lang. Hindi. Ang sinabi doon, nagkakaisa. One. Amen? So, meron pa ba ako nakalimutan? Kung wala, papasok na tayo sa John 17. Marcos, nabasa na ko kay Marcos. Nabasa na? Wala na. Pasok tayo ng John 17. Naunawaan nyo ba? Kaya tayo, pinag-uusapan natin yung oneness of God. Kasi ang Diyos natin talaga, oneness. Pero tatlong persona. Hindi yung oneness talaga as one na talagang absolute. Hindi. Compound. Yung oneness natin ay compound as one. Pag sinabing compound, plural. Mahirap pang intindihin yung plural. Mag-aaral kayo na mabuti ng English, ha? Ha? Nanuan nyo? Pag sinabing absolute, only Jesus yun. Pero pag sinabing Ama, Anak at Espiritu Santo, compound yun. Yun ang union of God. Parang tao. Sa unang Thessalonica 5:23, union of man. Diyan tayo kinuhang example. Di ba? Nanuan niyo ba ako? O Daniel, pasok tayo ng dyan.
John chapter 17 verse 8 to 17. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. Okay, wait ha. Diyan pa lang. Ako'y tunay na galing sa iyo. Hindi sinabi ng Panginoon, ako'y galing sa sarili ko. Nanawa niyo ba? Malinaw na ba? Mga kapatid, ang pinatitibay ko sa inyo, yung inyong puso. Ang Diyos ang magpapatibay niyan. Pero yung kaalaman, yung katuruan sa isipan nyo, yan yun. Yung mga aral na kailangan maunawaan natin, merong iisang Diyos sa tatlong persona o tatlong kumikilos, gumagawa. Kaya sabi niya, dahil ulitin mo na yung binasa mong verse. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. Yun. Tingnan mo kapatid, sa first sentence pa lang, ano sabi ito sa first sentence, Daniel? Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin. Yun. Dahil tinuro ko sa kanila yung mga aral na ibinigay mo sa akin. Mali pa ba yun? Mahirap pa ba intindihin yung mga batid? May nagbigay sa Panginoon. Sa langit pa lang, yung eternal past pa lang, sa langit pa lang, nag-uusap na yung mag-ama. Hindi mo pwede sabihin na, ako rin yun, sarili ko rin yung kausap ko. Amen? Maraming talata sa Biblia na magpapatunay na talagang merong mag-ama, na merong iisang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, John 1:1, nang pasimula, naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama nga eh. May kasama siya. At ang salita ay Diyos. Mahirap pa maintindihin yun? Kasama na nga eh. Pinipinitong talagang isa lang. Siya din yung Holy Spirit. Siya din yung Ama. Kasama na nga eh. Ibig sabihin, magkasama. Mga kapatid, pag sinabi yung, ikot natin yung Hebreo 1:3 muna, Daniel, bago mo ituloy yan. Hebreo 1:3. Sige, pakibuksan mga. Mga kapatid, dito maintindihan nyo, yung oneness of God talaga, kailangan natin ma-establish sa ating isipan na talagang meron tatlong kalalagayan. Amen? Yung pag sinabing one o oneness, meron tatlong persona. Wala rin kayo makikitang tatlong persona. Pero pag binasa mo ang Bible at ang salita ng Diyos, ay dan makikita mo, iba pala yung personality ng Ama, personality ng anak. Sabi ko nga sa inyo, yung anak, no, siya yung isinugo. At yung Ama, siya yung nagsugo. Malinaw ba? Kahit ba intindihan nyo, iisa ang Diyos. Ganyan, Hebreo 1:3. Hebreo chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Okay, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Iisa pa ba yun? Talagang absolute ba yun? Hindi, compound yun. Ganyan tuloy. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Now, listen makinig kayo. Umupo sa kanan. Hindi niya inupuan ng Ama. Ano niyo ba yun? Hindi niya inupuan yung Ama. Uy, Ama, nandiyan ka pala. Umupo saan? Sa kanan. Hindi sa sentro. Amen? Malinaw ba? Hindi sa sentro umupo ang anak. Sa kanan. Ibig sabihin, merong nasa gitna. Amen? Malinaw? Siya ay umupo sa kanan ng Ama. Isa lang ba yun? Absolute yun? Hindi. Compound yun. Compound as one yun. Amen? Diyan tuloy John 17. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Okay. At naniniwala silang ikaw nga. Sino ang sinasabi ng Panginoong Yesus? Ang Ama. Kung hindi mo maintindihan yan,
At kung i-interpret mo yan ng sarili mong kaalaman, isipin mo nga, Panginoon naman, binubuhala mo naman ako, ikaw rin yun eh. Ayaw mo nilang ituro ang sarili mo, nagtuturo ka pa ng iba. Amen? Tuloy din yan. Verse 9, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. 10, ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. Okay, makinig kayo bago mo ituloy din yan. Ang lahat ng, ano sabi doon, percentage ulit? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa'yo. Then pa rin talagang umiiral yung one. Isa lang tayo. Ang lahat ng sa akin ay sa'yo. Walang inggitan. Atin lahat yan. Mga kapatid, pasinin yung mga salitang ginagamit. Atin. Likain natin. Kasunod na natin. Atin. Lahat ng sayo ay akin. Yung akin ay sayo. Amen? Nakikita niyo yung scenario dito? Yung talagang yung walang inggitan. Talagang merong iisang puso. Iisang espiritu. Amen? Tuloy din yan. Daniel, nandiyan ka pa? Oh. Baka nawala ka na eh. Tuloy. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. 11, at ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Okay, tingnan mo batid. Hindi sinabi na ako'y papunta na saan? Sa sarili ko? Hindi. Ako'y papunta na sa iyo. Meron siyang pupuntahan. Nandiyan pa ba kayo? Meron siyang pupuntahan, mga batid. Hindi na sinabi hindi siya aalis. May pupuntahan siya. Pag sabi may pupuntahan, aalis siya. May patutunguhan siya. Tulad din yan. Iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. Okay, wait ha. Mga batid, tingnan, dadandahan ni Daniel to ha. Dadandahan ni Ato Daniel to. Ulit ulit Daniel. Verse, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Yun, malinaw. Kung paano tayo iisa, gayon din naman silang, pero ulit ulit Daniel. Gayon din naman sila'y maging isa. Gayon din naman sila'y maging isa sila'y. Sino ang tinutukoy niya rito? Mga alagad. Yung mga iiwanan niya. Amang banal, pumunta ako sa iyo, pero itong mga apostol ko, iiwanan ko sila. Sila ay nasa lupa pa. Amen? Pagkalit ulit din yan. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Okay, wait. Kaninong pangalan? Jesus. Yung kapangyarihan, yung ibinigay sa kanyang pangalan. Ano yung pangalan ibinigay sa kanya? Jesus. Joshua. Jesus. Yun yung makapangyarihan pangalan. Yun ang mag-iingat sa kanila. Kaya tuloy din yan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. Okay. Upang, inuulit-ulit ko lang ha. Okay, mauulitan. Upang ikaw at ako ay iisa. Tuloy, tingnan mo yung contrast. Tingnan niyo yung tinutukoy ng Panginoon. Tuloy mo din yan. Gayon din naman, sila'y maging isa. Yun. Gayon din naman sila'y maging isa. Plural yan, mga kapatid. Hindi sinabing si Pedro lang. Hindi. Hindi sinabing si John lang. Si John, si Pedro, si Santiago, si Bartolome, si Nathaniel, sila'y maging isa-isa. Amen? Naiintindihan niyo ba yung pagiging iisa? Yung union? Yung pagkakaisa? Naiintindihan niyo ba yun? Tuloy din yun. 12. Habang kasama nila ako,
iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Yung si Judas yan ha. Tingnan niya, maliban sa tao. Binanggit yan ng Panginoon, yung sa hinaharap. Sige din yan. Upang matupad ang kasulatan. 13, ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. 15, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. 16, hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. 17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Amen. Doon muna tayo. So bukas, itutuloy natin yan. Wala tayong oras. Kaya mga kapatid, malinaw, ang ating Diyos ay isa sa tatlong persona. Ano ibig sabihin ng persona? Katangian. Anong ibig sabihin ng katangian? Kalalagayan. Kaya sabi ng Panginoon, at gawin mo silang tigasunod ko. Bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya sabi sa 1 5:7-8, may tatlong nagkakaisa. Ano yun? Espiritu, dugo, at laman. Kaya ang tatlong ito ay nagkakaisa. Amen? Kaya huwag niyo natin kakalimutan, walang tatlong Diyos, iisang Diyos sa tatlong katangian o persona. Hindi ako nagkamali. Malinaw ba? Akala ko dinadarating pa sandali ito sa buhay ko, ang maranasan katuparan ng pangako, ang mawagan tagumpay na inasal. Maraming di naliwalas tarkami, maraming umadlan, maraming ang nagsabi, wag na ako maghintay. Inawalang pag-asa, inawalang wagas, di ako nagkamali, di ako nagkamali, na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali, Lord, na makisas maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo, ay di ako nagkamali. Di ako nagkamali, yes Lord, hallelujah. Yes, hallelujah. Siya nga po, di ako nagkamali, glory. Mag-isip, maghintay, glory, 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 hallelujah. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, kasi ito the last time, di ako nagkamali. Di ako nagkamali, na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali, na mag-isip maghintay. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban.
praise your name, Jesus. We glorify your name, Abba Father. Oh, Holy Spirit, Banal na Espiritu, we love you. We acknowledge you. Kinikilala po namin ang pagkilos nyo at kapangyarihan nyo. Lord, salamat po. Salamat sa inyong pagsama. Sapagat meron kaming iisang Diyos, Panginoon, na patuloy na gumagawa, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Salamat po sa inyong mga pagmamahal. Salamat po sa inyo, aming Diyos at iisa. Hallelujah, Sister Cathy. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord God, minsan pa inahayag ang inyong salita. Salamat po at may pagkakataon pa po kami. Malaya pa po kaming nakakapag devotion na may nakakapagpangaral sa amin, Panginoon. Salamat po sa panahong ito, O God. Dalayan ko pong huwag po itong mawala, Panginoon, at hayaan mo kaming makapag-aral ng malaya, O Diyos, at makarating pa sa ibang mga tao, Panginoon, ang iyong salita, O God, sa iba't ibang paraan. Salamat sa inyo, patuloy yung pagpalain aking mga kasama ngayong umaga, ang mga nakikinig o nakapanood ng video na ito at makakapanood pa kayo, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa bawat isa. Lord, ang mensahe ito'y karne o hindi madaling unawain, malibang kayo'y sumama, Panginoon. Kaya dalangin kong patuloy pong ang iyong paggawa sa bawat isa, na ito'y amin pong maunawaan at matanggap, Panginoon. At salamat sa inyo, Panginoon, sa aming tagapagturo. Ikaw ang patuloy na sumama sa Kanya. At Lord, protectionan mo siya, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway na inihahayag niya ikaw, Panginoon, at patuloy mo siyang pagalingin at palakasin. Salamat, Panginoon, sa aming mga buhay na ibinigay niyo sa amin. Sa inyo pong papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Sister Mina. Good morning, Sister Faustina Puente, Sister Gina Yen, Mary Chris Claudio, Josefina Lumapad, Anita Katembong, Pastora Annabel Husay, kasama ka ba? Sister Christine Reyes, Brother Iwag Palataw, Ude Velasco, Mario Mungcal Jr., John Pagalagan, Galicia, Kuya Matlanga, Sister Rochelle Nopre, Brother Mike Baheta, Sister Cherry Pimentel, Bong Mandaragit, J.C. Gardose, Alan Ropreo, Sister Len Dipas, Samantha Francesca, Eden Relioso Dano, Kuya Pons Basig, Rizaldin Amenin Perez, Pastor Onofre Vallescas Jr., Elenita Aranduque. Good morning po sa inyo lahat.